Sa 1 Kings chapter 6 verse 1, in the 480th year after the Israelites came out of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month of Ziv, the 2nd month, he began to build the temple. So sinasabi na pagkalipas daw ng 480 years, 480, matapos silang umalis sa Egypt, saka sinimulang itinayo ni King Solomon ang temple. Mula naman sa pagtatayo ni King Solomon ng temple, may lumipas na 1,000 years, saka naman isinilang ang Misaya. Paano namin nasabi na 1,000 years ang lumipas? Ayon sa modern calendrical system at sa mga archaeological findings, ang templo ni Solomon ay itinayo noong 10th century. Ibig sabihin, mayroong 1,000 years na lumipas mula sa pagtatayo ng templo papunta sa pagsilang ng Misaya. Sa ngayon, tayo ay 2019. Ibig sabihin, may lumipas na 2019 years mula sa panahon ng Misaya papunta sa kasalukuyan. Kapag sinuma natin ang mga taon, ang total na yan ay 6,167 years. Tingnan nyo po sa screen ang tabulation na aming ginawa. Check nyo po kung magkapareho tayo. Sa computation natin, lumalabas na si Adam pala ay nilikha humigit kumulang 6,000 years ago. Maglalagay po tayo ng allowance dyan, plus or minus, para sa posibleng error. Tandaan po natin ang numero na 6,000 to 7,000 years ago nilikha si Adam ayon sa generation ng mga patriarchs. Tanong, ano ang klima ng mundo 6,000 to 7,000 years ago ayon sa science? Nagkaroon ng malawakang tagtuyot dahil hindi umuulan at naging disyerto ang Africa at Middle East. Paano nga ulit inilarawan ng Biblia ang klima ng mundo noong nilikha si Adam? Basahin ulit natin. Genesis chapter 2 verse 5. Now, no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for the Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Ayan po, klarado. Tugma ba ang computation natin sa sinasabing tagtuyot noong nilikha si Adam? Yes. Sa computation natin, lumabas na 6,000 to 7,000 years ago nilikha si Adam. Ngayon, sinang-ayunan naman ng science ang Biblia na 6,000 to 7,000 years ago natuyot nga ang malaking bahagi ng mundo at naging disyerto dahil hindi umuulan. Sa mga nagsasabi na nanlilin lang kami, ganito lang po yun. Makinig kayong mabuti. Ang Ophirian heritage ay parang salamin. Kapag humarap ka sa amin, ang nakikita mo ay ang sarili mo. Dahil nasagot na natin kung kailan nilikha si Adam at ang sitwasyon ng mundo noong siya ay nilikha, masasagot na natin ang tanong na saan nilikha si Adam at siyempre pa, yun ang Garden of Eden. By elimination, mag-elimination process po tayo. Alisin na natin ang Africa at Middle East dahil na-establish na natin na sa panahong nilikha si Adam, ang lugar na yon ay naging disyerto. Sa makatuwid, hindi pwede na doon itatanim ang Garden of Eden. Kung napanood ang Rivers of Genesis series, nailahad na natin ang location ng Pison River at lahat ng palatandaan kung saan inilagay ang garden. Ang bdellium, gold, at onyx stone ay lahat natagpuan sa Pilipinas. Tumutugma din ang sinabi ng Torin Beatus Mapamundi na si Adam and Eve ay nakatira sa Land of Gold sa silangang bahagi ng Asya. Pilipinas ang maituturing na Land of Gold sa silangang bahagi ng Asya. Wala na pong iba. Panoorin niyo po ang aming video na Rivers of Genesis para lubusang maintindihan ang detalye. Ginagawa na rin natin ang series na World Territories. Makikita din doon ang lokasyon ng Pison River at Garden of Eden na ginamit din ni Noah bilang landmark ng Shem territory noong hinati-hati niya ang mundo sa tatlo niyang anak. Tanong Ophirian, paano yung mga buto na magkahalo ang pagiging tao at unggoy? Sino sila at saan sila nanggaling?
Bakit million years old na sila? Sagot, totoo at tama ang sinasabi ng science tungkol sa mga buto na magkahalo ang katangiang pagiging taong unggoy. Hindi rin pwedeng itanggi ang katotohanang million years old na ang mga buto or fossils. Kung pagsasama-samahin mo ang sinasabi ng Biblia at ng science, napakalinaw na ang mga butong yan ay galing sa lahi ng first couple dahil ang modern humans na lahi ni Adam ay nagsimula 6,000 to 7,000 years ago pa lamang.